Kailangan natin makatakas ito, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan, magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Para malito sila, para pag nakita ako nila, iisipin nila ako si Jesus Ginoong Ibarra. Bakit naman hindi kayo mapahamak? Wala na ibang paraan, Ginoo. Akala mo siguro hindi kami asintado, Senyor Ibarra. Gandang umaga, Bini-Bini. Buenos dias a todos ustedes. Kapitan, bakit sa dakong iyon pumupunta ang mga hangal na tumonero? At bakit hindi bilisan ang paglalayag ng babor tabo? Napakababaw po kasi dyan at yan ang ating tinatahak. Pag ating bilisan, tayo lalago sa pikiring iyon. Mangyari ni isa man walang malinis na lawa sa kapuluang ito. Napakadali lamang nalunas nito. Kung kaya't ako'y nagtataka kung bakit ni sa iyo walang nag-iisip. Mabukay ng isang tuwid na kanal mula sa lawa ng Laguna patungo sa Look ng Manila. Gumawa na panibagong lagusan at isara ang ilog Pasig. Sa ganyang gawain ay makakatipid tayo ng lupa. Mapadali ang paglalakbay at maiwasan ang pagtaas ng buhangin na babarang sa ilog. Paunganin, Ginoong Simon, kung saan magagaling ang salapi para dyan. At bukod dito, maraming ngayon ang masisira. Pwes sumira, hindi magiging problema ang salapi doon sa studio sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa ng trabahong ito. Hindi makasapat ang mga bilanggo, Ginoo. Kung kaya't pilitin ang mga mamamayan na gumawa nito, bata man matanda, ngunit kaguluhan lamang ang bubungan nito. Isang kaguluhan? Oh, Basilio, kamusta na si Kapitan Tiago? Oh, kagaya po pa rin ng dati, hindi pa rin nagpapagamot kanino man. Ngayon ay inutusan akong puntahan at dalawin ang San Diego upang matignan ang paupahang bahay niya. Ngunit sa katunayan, pinapunta lang ako doon upang malaya siya makahit-hit ng apyan. Ay ba ako, ano na ang lagay sa pagtatag niyo ng Akademiya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po, nakahanda na po ang mga guro at ang paaralang gagamitin. Palagay ko hindi matutuloy ang plano niyong iyan dahil tutol si Padre Sibayla. Siguro kung matutuloy yun, sapagkat naghihintay na lang kami ng permiso matapos makipagkita ni Padre Irene kay Don Custodio. Niregaluhan namin ng 2 kabayong kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Pagpalagay natin pinaghintulutan kayo, ngunit saan naman kayo kukuha ng puno para rito? Aambag ang mga mag-aaral sa sikapat. Mabuti naman kung ganoon. Sana'y magtigumpay kayo sa inyong inaasam. Mga bata, paano? Mauna na ako. May bang ako, ano nga pala ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? O teka lang kaibigan, mukhang namumula ka yata na mapag-usapan natin ang iyong kasintahan. O magandang umaga sa inyo, tila kayo nagkakatuwaan rito. Maaari ba akong sumali sa inyong pag-uusap? Basilio, ikaw ba'y papauwi na at nagbabakasyon? Oh, parang gano'n na nga po, Ginoong Simon. Sino ba ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Ah, hindi po, Ginoong Simon. Ngunit magkalapit lang ang aming bayan. Bakit? Hindi pa po ba kayo nakapunta sa kanilang bayan? Sadyang hindi talaga ako pumunta sa mga palawigan. Dahil palagay ko hindi sila bumibili ng alahas. At palagay ko ay mahirap ang mga tao doon. Hindi naman ibig sabihin, hindi kami bumibili ng alahas, mahirap na kami. Bueno Hito, samahan niyo akong minom ng Silveria. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit ipagpaumanhin ninyo. Hindi kami umiinom ng ganyan. Hindi umiinom? Masaya yan. Ani Padre Camora, masama umiinom palagi ng tubig. Kung ganoon, pakisabi po kay Padre Camora na kung tubig sana ang ating ininom, ay tunay tayong mapapabuti at maaalis ang ating pag-aalinlangan na handang magwakasak at pumatay. Ang taong iyan ay nakapanghilakbot. Halos kinakatakutan ko nga. Nagpatong naman sila ng buwis sa ating lupain. Ipagpalagay mo na lang na ang iyong salapi ay nahulog sa tubig.
Kailangan mo magbayad ng iyong buwis. Ang iyong buwis ay 200 piso. 200 piso? Ang taas naman yun ah. Kung hindi ka magbabayad, ay ibibigay ko sa iba ang tungkuling paglilinang dito. Ko ang naghihirap na magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko ang aking pawis at dugo para maiahon ko ang aking pamilya kaya wala kayong karapatan. Ngunit hindi sa ang lupang pinaglilinang mo. Wala pa kayong pinapakita ang kasulatan. Meron! At saan naman yun? Anak, huwag ka nang matigas. Ngunit hindi ba tama yung ama, Telesforo? Hindi! Ipaglalaban ko ito at wala kayong magagawa. Di barbaridad! Walang mangyayari sa pamamatigas. Lupa ko ito! Walang maipakitang papeles sa mga praile na sila ang may-ari. Nasaan ang prueba nyo? Atin ito! Hindi ako magbabayad! May dalang itak si Talis, hinahabol ng alperes at ng mga gwardiya sibil. Matigas ka talaga, Talis. Saan nyo ako dadalhin? Sumama ka na lang, kailangan kang tubusin ng iyong kaanak para makauwi. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Ano ang ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo po magugunita, nakaraan na po ang 13 taon dito rin po sa mismong puok na ito. Nauna tayong nagkakilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pakikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong tinaga kong dakila, isang taong alam ang lahat maliban sa akin. Kina ang kamatayan, labis kong dinamdam. Isa na ba kalaking lihim ang iyong nalaman? Isang lihim na pwede mong ikapahamak. Narito ako 13 taong nakaraan upang dakilain ang nag-iisa kong kaibigan na nilaan ng kanyang buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon ako'y nabalik upang magpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan at lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, walang ibang ginawa kundi sumunod, mapaalipin at hindi pinapakinggan. Kamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aral ang kabataan ng wikang Kastila, di tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali na hindi kailanman maging isang wikang pambansa. Ang wikang ito, kung itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang pagkatao at ang ating mga karapatan. Mali ang iyong iniisip. At ano? Nakikita mo ba na malaya ang iyong bayan? At hahayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Pero ano ba ang gusto mong gawin ko? Isa lang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Di ko naman pwedeng hukayin ang aking ina at harap sa hukuman at pagbintang ng kung sino-sino mang Kastila. Tulungan mo akong mabagsakin ang pamalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Huwag niyong pahintulutan, General. Ang numuno sa kanila ay isa sa mga bata radikal na pamamanig at isa sa mga ito ay estudyante ni Padre Fernandez. Isa gani, mabuting estudyante. Sabihin ko dapat bigyan ng mga estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Dulaanin mo, General, na ang pika isa sa pinakamakapangyarihang sandata. Wag sa estudyante. Hello, Kiruga, kumusta? Senyor Simon, mahirap aking negosyo ngayon. Mahirap? Iligtas din sa mga opisyal na humingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na mabala. Pero Senyor Simon, marami din ang may utang sa akin na hindi ko maisingil. Wala din silang maibigay na resibo sa akin ng maisingil. Kung kayo ilapit mo siya sa akin, Akiroga, meron lang pala akong ipapasok na kahon ng baril at itago mo ito sa iyong kamaling. Masama at mapanganib yan, Senyor Simon. Huwag kang matakot, ako na ang bahala. Naunawaan mo ba, Kiroga? Oh, siya. Ako na ang bahala dyan, Senyor Simon. Basta hindi ako masabit dyan, ha? Sadyang wala na talagang modo mga kabataan ngayon. Pumanhin, Ginoo, di ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano namin na magtapat ng Akademiyang Wika ng Kastila? Ako nga, kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dadagan ang 4 na wika ng ating bayan?
lalo tayong hindi magkakaintindihan diyan. Dahil sa ginawa mong ito, maunlot ang bansang Pilipinas ng 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patay ng iyong katauhan? Ipabaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo kayong maging pilay at titi. Anong ibig sabihin niyo, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan, ay wala ng katarungan. At ang bansa ay pwedeng mamalay kung ganyan ang iyong pag-iisip. Habang buhay kayong makagapos sa kapangyarihan ng Espanya nang walang kalayaan. Oh, Ginoong Simon. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin ganang kumain. Tuluyan ang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginoong Simon? Naparito ako sa dalawang bagay. Kamatayan mo, kinakubukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Iyan ay hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan ito ang iyong desisyon dahil malapit na magsimula ang iwagsikan. At bukas, wala ng universidad, wala na mag-aral, at wala nang pagpapahirap. Ito paghihimagsik ay ang pagpapatiwakal. Paghihimagsik lamang ang ating tayong pag-asa. Nasa karunungan ng pag-asa. Subalit, ang karunungan lamang ang siyang walang pagkatayan. Pananalig sa karunungan sa litang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka ng prinsipyo at ng sariling katauhan. Hindi ka na isang tunay na Pilipino, kung hindi isang busabos ng Espanya. Iyan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang kay Elias, pamunuan mo ang hukbo at lubusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang taong ikaw lang nakakilala, bukod di Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli ka na, Don Simon, pagkat patay na si Maria Clara. Patay! Paano nangyari ito? Hindi. Namatay siya noong ika-6 ng Hunyo. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita nang sabihin sa akin lahat pabalik ko. Mayroong liham na galing kay Padre Salve na ito na may pinadala kay Kapitan Tiago. Ito rin ang dahilan kung bakit nagwala si Kapitan. Hindi. Hindi pa patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya. Ililigtas ko si Maria Clara. Ginong Simon, minahon kayo. Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi man lang alam na ako'y nagbalik. Namatay siya na hindi man lang alam na ako'y buhay pa. Jesus to may ibara. Ako nga, 3 taon akong namuhay malayo sa bayan. 3 taon akong naghihintay, nag-aalala, umaasa na natuwid mo ang iyong kamalian. Pinilit mo si Maria Clara na ipagkasal sa isang dayuhan. Wala kang karapatang liktahan ng kanyang buhay. Sisi, ang anak ko ay patay na. Hindi mo siya anak. Ano ang ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon! Ginoong Simon! O Basilio, ano sadya mo rito? Naging masama ako kapatid at anak. Nakalimutan kong pinarusahan ng aking kapatid at aking ina. Wala na akong ibang nararamdaman, kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa iyo, Ginoong Simon. Teka lang, dinabita ba yan? Oo, ngunit hindi lang ito basta dinamita lang. Nilalaman nito ng mga damdaming tinigis, mga kasawiyang ni Ambak at napangapit. Ngayong gabi, mapaparusahan ang mga magkakasalanan na matagal nang nagtatago sa katulunganan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Sa makalawa, ikakasal ang anak ni Don Pilares. Magkakaroon ng pista kinagabihan. Alam parang ito ay mabibigay ng liwanag, ngunit pa sa mga lang sa oras na ayusin ang litsa
Boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano ba ang dapat kong gawin, Ginoo Simon? Ikaw ang mumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Dalhin ang nakaimbak, ang mga baril at pulbura. Pagsabog ay maging hudyat upang sila mag-ipon-ipon at sumugod. Ang mga Mestizo, Indio, Insek at Kastila, sila'y sasawi kaya't mag-iingat ka basilyo. Mag-ingat din po kayo, Ginoo Simon. Pilit kong maging masaya, ngumiti sa aking kasal, na hindi ko naman ginusto. Patawarin mo sana ako isagani, ngunit wala na akong magagawa pa. Mabuti naman at nakarating kayo. Halika't samahan mo kami sa hapagkainan. Salamat, Aunt Karina. Ngunit ako hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako makakapayag na umalis ka kaagad. Halika't samahan mo kami. Dala niyo ba ang regalo? Oo, dala niya. Kung gayon, magsihanda na kayo. Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tiyak, maayos pa ang lahat. Oh, Isagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya mag-usap ngayon. Sandali, huwag kang tumuloy. Baka ito na ang huli naming pag-uusap. Huwag kang pumunta ron, makinig ka. May dinamita sa sabog doon. Baka iba na siya bukas. Isagani! Binalaan na kita, kaibigan. Sana nakinig ka na lang sa akin. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Mag-ingat ka, kaibigan. Ang ganda naman ng lamparang iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ngunit sigurado ka bang ayaw mo nang kumain kahit saglit lang? Salamat, Sir Alok. Ngunit meron talaga akong mahalagang gagawin na hindi dapat ito liban. Pasensya na. Sige, mauna muna ako. Salamat, Ginoong Simon. Senyor Simon, bakit ka nagmamadali? Huwag ngayon, Quiroga. Ako nagmamadali. Ay, namatay ang sindi. Huwag kayong mag-alala. Napakadali lang niyang ayusin. Sandali. Ano ito? Mariticel Pares Juan Crisostomo Ibarra. Ngunit ito ay sulat ni Crisostomo Ibarra. Hindi kaya gusto niya tayong patayin? Ayun na ako dyan! Sugod! Bakit ako nabigo? Tapos na ang aking misyon. Diyos ko, Ginoong Simon. Teka at ako'y tatawag ng doktor. Huwag kang mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Naglasan akong sabihin lihim sa iyo. Handa akong makinig. Totoo naman ang Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, Senyor Simon. At ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala tayong malapitan. Padre, nais na ako sabihin. Handa akong kinig. Naalala ko lahat ng ito. Dahil nagayat ako sa mundo noon. Bumalik ako upang may ganti. Magagandi sa mga taong maapi sa akin. Diyos ko, patawarin ka naman ng Panginoon. Anak, palagi mong tandaan ang buhay ay hindi lang puro kasiyahan. Kailangan din natin makaranas ng sakit upang tayo'y matuto. Tandaan mo na walang maidudulot na mabuti ang paghihiganti at magdudulot lang ito ng panibagong samaan. Bakit nga ako pinusahan ng ganito? Hindi kanya pinaparusahan, anak. Yan ay isang pagsubok lamang na kailangan mong malagpasan. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naiipit lamang sa puot at galit. Maraming salamat, Padre. Mamatay na ako ng tahimik at tayapa. Tingin ko dapat
Wala tayong paraan, Gino. Hintay na lang kami ng permiso bag. Lolita, kailangan ko siyang makausap ngayon. Sara ba? 200 piso. 200 piso? Ang tataman nyo na. Sige na pa.